magsimula na po tayo. Ito na po, umaapaw po ang e-bike. Ha? Umaapaw po ang e-bike. Saan, Yolo? Umaapaw po ang e-bike. Sana naman. Ang e-bike po nagaling sa pera natin. Aray ko. Grabe, no? Ayon po dito sa latest news, Alpotera. Si Alpotera na naman po na nakakuha ng betlog ni Digong. Aray ko. Yan ha. Namigay po siya. Nakaraan po namimigay ng bus. Grabe, no? Tapos ang sahod po sa vlogger. 'Di ba nag-aaway-away sila ni Chupa Moreno. Chuchupa na yan! 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 Diba? Nag-aaway-away sila, kaya nga tinakbo ni Chupa Moreno yung sweldo ng vlogger. Abay, si Alpotera, lupit po, namigay pa ng bike. Umaapaw po talaga ang pera. Alpotera namigay ng e-bike sa loob ng Bachelor Express Davao sa pag-aari ng pamilyang Yanson. Isang makabuluhang kaganapan ang nagaganap kamakailan sa loob ng Bachelor Express Davao. Isang kumpanyang pagmaari ng pamilya Yanson. Matapos mamigay ng e-bike, yung daming pera. Anak ka ng po. Diba? Bilang bahagi ng kanyang advokasya at suporta sa sektor ng transportasyon at mas malawak na panawagang panlipunan. Ang nasabing e-bike na ipinamahagi ni Alpotera ay sponsored at pinondohan ni LRY. Talaga, oh. LRY, malupit talaga. Isang akbang nagpapakita ng malinaw at buong suportang binibigay ni LRY sa panawagang PRRD, Bring Him Home. Para sa marami, hindi nalingid sa kaalaman ng ganitong uri ng pagkilos ay hindi lamang simpleng donasyon, kundi isang simbolikong pahayag ng paninindigan. Ma'am Lorna Matipo, eto na po, padala ng Ate Mirna. Happy New Year po, Sir Nyolo. Thank you, Ma'am Lorna. Ma'am Aide, thank you po sa magkapatid. Salamat po sa magkapatid, Ma'am Lorna Matipo at Ma'am Aide. Mabuhay po kayo. God bless you. And may you have a prosperous New Year and a wonderful Christmas. Wala kang puso, hayop ka! Okay? Shoutout Ma'am Erin, Daddy Armin sa mga umabol. Shoutout sa inyo, ha. Ayan po, ha. Grabe, oh. Kitang-kita nyo, oh. Grabe, oh. Daming e-bike, oh. Sana foil. Sponsor, no? Sa gitna ng mga isyong kinaharap ng bansa, malinaw na ipinapakita ni LRY at ni Alpotera ang kanilang posisyon. Isang buong loob na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa mga taga-suporta, ang akbang na ito ay tinuturing na isang malakas na mensahe at tila isang sampal sa Malacanang sa kasulukuyang pinupunan ng ilang sektor dahil umano'y sa kawalan ng aksyon at malasakit ng sentimiento ng mga Pilipino. Ang pamimigay ng e-bike sa loob mismo ng isang kilalang kumpanya ng transportasyon ay nagpapakita ng pagsanib ng advokasya, negosyo at politikal na paninindigan sa mata ng publiko. Ang ganitong gawain ay patunay na pagkilos ng mga individual at organisasyon na paninindigan para sa kanilang paniniwala sa kabila ng umiiral na tensyon sa pambansang politika. Sa uli, ang aksyon nito ni Alpotera at LRY ay nagiging paalala na ang suporta sa isang leader o adikain ay hindi lamang ipapayag sa salita, kundi higit sa lahat sa konkretong gawa. Grabe po, no? Hindi po tayo naiinggit dito, no? Hindi po natin kinaiinggitan to. Ang pinupuntos lang po natin dito ay alam naman po natin ang pera ni Alpotera at LRY ay galing sa flood control. Di ba? Ilang beses ko na in-explain sa inyo yan. Grabe po, no? Sa vlogger, 500,000. Tapos namimigay pa sila. Meron pa silang tay kami naman, naka-van. Naka-van sila, nagpakapirma sila para kay Digong. Tapos, nilalaro-laro nila yung inaas-aas nila si First Lady. Grabe, no? Kaya po natin pinagpupukusan to kasi nga po, kawawa naman po ang mga taong bayan. Dire-diretso sila sa flood control nila, dire-diretso sila sa mga ganito na parang pinupondoan natin ang pagpe-fake news dahil sa mga vlogger na binabayaran ni Alpotera. Aray ko. Grabe, no? Antindi po nito. Kailangan po matapos na to. At sabi ko nga po sa inyo, lagi po natin ire-react to dahil hindi po dapat to. Diba? Kasi ang importante po dito ay wala namang problema eh. Kahit dilaan niya yung betlog ni Digong. Aray ko. Diba?
Di ba? Kahit dilaan niya yung betlog ni Digong, total, pinagmamalaki niya na may scandal sila ni Digong, na may picture siya, kaya nagwala si Marlica. Nagwala si Marlica dahil nakita ni Marlica nung nasa ICC, yung nagkalat na picture ni Digong kasama betlog, gubutubad daw si Digong eh. Gubutubad si Digong, long hair. Long hair na po si Digong eh. Ayan po, long hair na si Digong. Bale, ito na po si Digong ngayon. Sa mga hindi po nakakaalam, ito na po si Digong ngayon. No? Ito na po si Digong. Ito, pakita ko po sa inyo. Ayan na po si Digong ngayon. Long hair na siya eh. Ayan na siya oh. Long hair na po siya oh. Uy, long hair yan. Longer na po si Digong. Kaya po galit na galit po si Vic Rodriguez kasi nagtatanong, anong shampoo mo? Patayin mo si BBM. No joke. Yabang long hair. Diba? Long hair. Yabang. Grabe, no? Ayan nga po. At kailangan po lagi nating antabayanan to dahil ito po mga ginagawa nila na pambabayad para po makapameke at makapagsambulat ng mga peking balita. At meron nga dyan. May isang abogado ng DDS, umiiyak kay Nyolo. Aray ko. Diba? Mamaya tatalakayin natin yan. Isang vlogger ng DDS. Attorney pa naman umiiyak kay Nyolo. Aray ko. Aray ko. Diba? Ang masasabi ko lang sa'yo, pag napakulong mo ko, napakulong mo ko, syempre makukulong ka rin. Diba? Pag dinamanda mo ko, syempre matidimanda ka rin. Aray ko. Mamaya, paliwanag natin. Ayan po si Alpotera na talagang aktibo, ha? Sobrang aktibo po. Talagang parang nabembang ng todo-todo to eh. Ouch, ouch, yeah. Ma'am Nesita Kayanagi, thank you po. Diba? Nabembang ng todo to eh. Nabembang ng todo to kaya matindi-tindi ang ano neto eh. Matindi-tindi ang kapit kay Digong siguro. Hindi natabunan siguro ni Alpotera yung tambiolo ni Garma. Diba? Natabunan siguro ni Alpotera yung tambiolo ni Garma, yung helicopter na bunganga ni Hanilet. Aray ko. No? Kaya siguro malupit ang ano neto. Malupit ang aray ko. Malupit ang suporta kay Digong, no? Malamang. At dumako na nga po tayo dito sa ating susunod na balita. Another major drug haul, PMP. This is nearly 70 million worth of shabu in Bohol. Palakpakan na naman natin ang PMP, oh. Kakapasok lang po na balita to. This operation sends a clear message that the PMP remains firm and relentless in going after those who profit from illegal drugs. Walang puwang sa ating mga komunidad ang ganitong uri ng kriminalidad. 70 million po yan. Gaano po kalaki yan? Samantalang dati po, ang dami nang namatay, wala man lang nakukuwang mga droga, recycle. Di ba? Anak ka ng po. Napakagaling po ni General Nartates talaga. Ayan po ang sinasabi ko sa inyo. Napakagaling po. Noong mga una, hindi pa natin nararamdaman dahil tayo ay nagkaroon po ng mga problema diyan po sa pamunuan ng PMP. Pero ngayon, pinapakita niya na siya ay deserve, siya ay nararapat din naman na maging PMP chief. Maraming salamat po, General Nartates, dahil wala man lang pong dumadanak ng mga dugo, wala man lang pong nasasawi, wala man lang pong casualties, pero ang operasyon po
ay talaga namang solido at tagumpay. Ilang nakaraan po ibinalita ko sa inyo, 1.5 billion smuggle na sigarilyo. Yun lang po matindi na yun diba? Smuggle na sigarilyo. Tapos ngayon, ilang araw lang lumipas, meron na naman po sa Bohol ng 70 million worth of shabu in Bohol. Diba? Yan pong mga galawan ng mga Duterte na isa sa mga financer ng shabu ay hindi na po obra. Di ba? Isa po ang mga Duterte sa mga sindikato na nagpapalaganap ng shabu noon. Ineliminate nila ang kakompetensya nila sa shabu para sila lang po ang manguna. Diba? Tapos sa pamamagitan pa ni Bato na nagtatago ngayon na hindi na matagpuan, na akala natin nagpapayabang-yabang, sabi niya pa, make my D. Wala na. Diba? Ayaw lumabas, feeling innocent. Wala na. Yan po ang Duterte administration. Pero ngayon, sa pangunguna po ni General Nartates, ay nagkaroon po ng malaking accomplishment. Ito pong mga kapulisan. Dati po pagkapulisan natin, talagang masasabi mo, mamamatay tao, nagpapabayad, diba? Nagpapabayad. Ito pa. PNP Chief on Pokis arrest. Ito po kay Pokis. Alam niyo po ibig sabihin ng Pokis? Yan po ay pambabae. Ikaw talaga. Guo Jia, 出席习近平 Diba? Pag marami pong babae na nagsama-sama, grupo ng mga babae, ang tawag dyan, Pokis. Okay? Yan po, ang Google nyo po yan, ang meaning yan, a group of female. Alam nyo na, okay. Ayun po sabi ni PNP Chief on Pokis, we follow due process, no intimidation. Ayan po Ang sabi po ni General Nartates, Nartates stressed that the PNP acted strictly within the bounds of the law, saying the arrest was carried out with full respect and due process. Tama naman po Diba? Tama naman po si General Nartates kay Pokis. 'Di ba? Kung hindi ka malansa at umaalingasaw, hindi ka kasi nagugas 'Di ba? Dapat kasi Pokis, nagugas ka, malansa ka 'Di ba? Malansa ka, Pokis. Amoy kulob. Dapat kasi Pokis, nagugas ka ng pagkatao. Ayan talaga mga isip niyo Aray ko. Diba? Nagugas ka ng pagkatao. Kasi yung pagkatao mo, nasasaniban ka ng demonyo ng Duterte Demonic Society Group. Yan, huli ka. At huwag mo sasabihin ito ay panggigipit sa freedom of expression. No, Your Honor, it's not in the violation of freedom of expression, Your Honor. Because freedom of expression means a lot. And one of them, you can express, okay? You can express your message, your anything you can express, but do not step on the law. Or do not violate the law. But Pokis, with the disgusting smell, these Pokis never been washed, never been kissed. Okay? Violates the law. He wanted that AFP and PMP will put BBM down. Okay? He want that, but cannot be borrow square root of 3. What the fuck?
Diba? Kaya maling-mali ka dyan, Pokis. Ha? Kahit anong amoy mo, mabango ka man o malansa, maling-mali ka. Talagang mga Pokis talaga. Talagang dyan dinadali si Adan. Patayin mo si BBM. No joke. Di ba? Dahil sa iyo, Pokis, nagkasala si Adan. Di ba? Yan eh. Ayon sa Biblia yan eh. Okay? Kaya saludo po sa ating PNP Chief Nartates na wala pong sinisino ang ating PNP. Kahit sino ka yan, sino ka pa, basta lumabag ka sa batas, may kalalagyan ka. Mabuhay! Si General Nartates, ha? Dahil si General Nartates pinasok si Pokis, di ba? Pinasok ni General Nartates si Pokis doon sa Terminal 3. Mabuhay ka, General Nartates. Mabuhay po ang ating PNP sa pangunguna mo, and ipagpatuloy po natin ang nasimulan ng ating Pangulo na paglilinis, pagpoprotekta sa ating mamamayan. Kaya napakalaking bagay po ng ating PNP. Maraming salamat po, Ma'am Nesita Kayanagi. Thank you po uli. At dumako na po tayo dito na, eto na po, January 15, aarestuin na. Eto na po January 15 po, aarestuin na. Ayan na, nag-iiyakan na. Nung nakaraan po, ang sabi nila, wala pong naaaresto na malalaking isda. Nung may aarestuin na po ang Pangulo, nag-iiyakan ng mga siraulo. Okay? Flood control scandal, sinabi ngayon ni Senadora Amy Marcos na nakasagap siya ng impormasyon. Ang lakas talaga ng baba ni Amy, no? May antena yan eh. Hoy, Mami Wimi! Oy, Mami Wimi, shout out. Kamusta ka na? Happy New Year, no? BNB fam and all. Shout out, Mami Wimi. Thank you. Kamusta ka na? Ingat. Thank you. Na may mga kakasuhan sa January 15 kabilang ang mga senador. Nako! Nakakasuhan na po! Yari! Pero pinagbawalan umano silang mag-ungkat kaugnay ng mga nasa matataas na posisyon. Nakatutok si Mab Gonzales. Ilang senador at kongresista umano ang makakasuhan kaugnay ng maaanomalyang flood control project sa January 15, ayon sa nabalitaan ni Senador Amy Marcos. Ang balita, January... Ang balita, mahaba ang baba. Okay? Yari ka, Amy. Kala mo, matino ka, nako, abangan mo, Amy. Yari ka talaga. Baba. Ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against... Tingnan mo gano'ng kakupal po si Amy, no? Kita mo gano'n siya kakupal, no? Alam ko may nagre-report kay Amy na mga gayagawa ng presidente. Pero Amy, alam mo, nire-respeto ka. Siyempre, may mga ano yan eh. Siyempre, may mga kamag-anak pa rin eh. Nakipag-uusapan doon, nakipag-usap kay BBM. Siyempre, ano mo? January 15, may siyempre may magre-report yan kay Amy, siyempre mga pamilya, kahit papaano, talaga to, ini-expose niya. Di ba? Ang sama ng baba na ito talaga eh. Di ba? Bigla siya nagbababala. Baba talaga eh. Aray ko. Di ba? Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. O bakit? Ano masama kung makasuhan yan, Amy? Ang makasama, makaligtas yung mga yan. Ha? Dapat lang makasuhan yan. Ano gusto mo? Liligtas yan. Ililigtas. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman... Dapat lang, Garjola, putik, mas mayaman pa kay Diskaya. Engot ka pala eh.
niya as well. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kinukuhanan namin ng pahayag ang mga nabanggit na mambabatas. Sa nasagap ni Senator Amy, wala pang Si Joel nanginginig na yan. Tama ba? Nasa January 15! Sa January 15! Makukulong na kami! Mali po. Mali po yun. Hindi po. Isa po akong pastor sa umaga. Mangkanor sa gabi. May girlfriend ako, pinakondo ko, may pakotse pa, men. Diba? Ano sabi Jinggoy? Hindi dapat yan. Kung may mapapasubo dito sa kaso, ako lang ang mapapasubo. Subo. Jinggoy. Patayin mo si BBM. No joke. Di ba? Yan. Si Bong Revilla. Pre, hanggang sa uli. Yan po kasi ang nangyayari. Kaya nga po, eto po Kaya po, idudugtong natin to sa sinasabi po ni Ombudsman. Kayong mga nasa Sandigang Bayan, sinabi lang po to, mga Sandigang Bayan yung iba sa Sandigang Bayan, questionable ang desisyon. Kita nyo naman po, the history repeats itself. Okay? The history repeat itself because these senators have the because these senators have the history of corruption, and then suddenly they are acquitted by the Sandigan Bayan, then again involved again in the flood control, from PDAP to the party list, then to flood control. Same people, same senators. What does it mean? It means Sandigan Bayan. Why? Why? Diba? Kaya po may sentimiento ang ating ombudsman. Yung po ang sentimiento niya na bakit gano'n ang Sandigang Bayan. Nirespeto po natin ang Sandigang Bayan. Pero Sandigang Bayan, yung po ang sinabi ng ombudsman sa inyo. Kita nyo, pare-parehas kasi ang involve Sila-sila po na sila-sila ng mga magna. Diba? Nandiyan pala yung si Chaicher, yung leader ng Saresa Force. Saan nakita kausapin? direktang ebidensya pero inihahanda na rin umano ang kaso laban sa ibang senador. Oh. Kaya tanong niya, bakit Senado ang napuntirya? Sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Tama, Agatomar. Ano ba kayo, Sandigang Bayan? Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Balita rin daw ng Bakit hindi mauwi sa Senado? Nung bandang uli ng BICAM, sino ba nagbraso? Bobo ka ba, Amy? Bobo ka ba, Amy? Nung bandang uli ng BICAM, sino ba nagbraso? Diba kayo nila Chis Escudero, sila? Oh. Tsaka ba't wala si Chis Escudero na naman? Naiinis na naman ako, Aray ko. Ombudsman, ano ba yan si Chis Escudero? Ano ba yan? Nagigigil kami yan. Ayan ang dapat unahin. Ngayon, hindi ka Chis Escudero, tatay-tahimik ka ngayon. Dati, ingay-ingay mo. In the Constitution, doesn't mean the forthwith, immediately. Mga ganun ka pa, pindeo ka. Ngayon, tatay-tahimik ka.
Senadora, bubuwagin na ang ICI o Independent Commission for Infrastructure sa February 1. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun, wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sa isa namang pahayag, sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na wala silang natatanggap na impormasyon o masabi tungkol dito mula sa Malacanang. Dismayado rin si Senador Marcos dahil pinagbabawalan na umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang alam daw niya, bawal na sabihin mula kay dating House Speaker Martin Romualdez pataas. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang. Naku, Amy, imbento mo na naman, baba ka. Alam mo, kaya sabi niya, huwag aakyat, kailangan laging nasa baba. Oh, sinungaling ka. Mahilig ka sa ganyan eh. Huwag daw aakyat kasi kailangan laging nasa baba. Baba mo! Ang DPWH hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan, mga big time ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Si Speaker daw, si Bonjing, nako, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Grabe, no? Ako gusto ko si Bonjing, mapagmahal sa lola. Kesa naman sa mangkukulam, di ba? Yung mangkukulang, ang dami niyan, pinatay niya si Little Red Riding Hood. Oh. Di ba? Si Snow White, pinatay niyan. Okay na ako kay Bonjing. Di ba? Mahal niya yung lola niya. Ikaw, pinatay mo si Little Red Riding Hood. Oh. Si Snow White, pinatay mo rin. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Saldi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila. Hinihinga namin ng pahayag sina Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Samantala, wala raw duda si Senator Amy na may panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Pebrero pag naglaps ang 1-year bar sa impeachment filing. Suspecha pa ng senadora, gagamitin ang 2026 National Budget para sa pamumulitika. May nakaabot pa raw na impormasyon sa senadora na napangakuan na umano ang ilang kongresista ng soft pork, bagaman hindi niya masabi kung para ito suportahan ng impeachment ng bise. Magiging cleanest budget, naging sneaky budget naman to. Bakit ganon? So, Ang dahil mo reklamo, mag-resign ka na lang. Diba? Kung marami ka reklamo, Amy, mag-resign ka na lang, peste ka. Aray ko. Diba? Ang dahil mo reklamo, huwag ka lang mag-senador. Wala ka naman ng visa eh. Mahusay ka lang sa pogo. Oh, tapos si Bato nga eh. Oh, si Bato, nasa si Bato, ipalabas mo kung talagang para ka sa bayan. Bobo ka rin eh. Oh. Masyado kang piling malinis, pero sa koponan nyo na Duterte Black na mga tanga, lahat ng butas nandun. Samahan mo si Robin, sunugin yung mga 1,000, tanga. Aray ko. bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose. Kung impeachment ba yon, yung BARM election Kasi nga, sabit ka sa pogo, tanga. Kaya natatakot ka. Magkakablabasan po kasi to. Pag nalabas yung impeachment ni Sara, lalabas si Ramil Madriaga, lalabas ang pogo, paglabas ng pogo, sapul sa baba. Yan na ba? Kaya ganyan yan. Amy, wag kang madadamay at madadamay ka kay Ramil. Si Chabit nga madadamay na. Kasabwat ka pa. Aray ko. Kaya ayaw mo yung impeachment eh. Kaya galit na galit ka kay BBM kasi nga tinigil ni BBM yung pogo. Apektado ka, no?
Tapos sinisihin nyo si BBM na wala namang pinapakinabang sa Pogo. Makakapag-donate ba si Harry Roque ng 32 million kay Sara Duterte kung hindi dahil sa Pogo? O, tigilan nyo kami. Ngayon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Hinihinga namin ng reaksyon ng Malacanang sa mga sinabi ng senadora. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Sinagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson Eto na si Ping Lacson, yari ka ngayon, baba. ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig kaugnay ng flood control anomaly. Ang sabi ni Lacson, bilang respeto sa lahat ng mga senador at staff ng Blue Ribbon Committee, pinipili niyang huwag bigyan ng importansya ang sinabi ni Marcos. Dagdag ni Lacson, ang komento ng senadora ay hindi patas, hindi totoo at walang basihan. Hindi naman talaga eh. Itsura pa lang ni Amy, hindi talaga patas eh. Tama si Senator Ping. Itsura pa lang ni Amy Marcos, hindi patas. Sobra-sobra. Oh, paniniwalaan mo ba yan? Itsura pa lang, hindi na patas. Sobra sa baba, mukhang mangkukulam. Pinatay si Little Red Riding Hood, tsaka si Snow White, kaya nalungkot ang 7 Dwarfs. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.
solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo